Ako si Bea. At kung mayroon man akong mga katanungan tungkol sa halaga ko sa negosyo ng aming pamilya, nasagot ang lahat ng iyon noong araw na matagpuan ko ang kasunduan sa pautang. Hindi ito sa isang malaking family meeting kung saan inilatag nila ang mga plano para sa hinaharap. Hindi. Nalaman ko ito dahil sa purong aksidente. Nangyari ito noong nakaraang linggo sa aming shop, ang parehong negosyo na pinuhunan ko ng sarili kong pera at pawis sa loob ng 3 taon. Inventory, marketing, pasahod sa mga empleyado. Ako ang sumasalo sa lahat para manatiling nakatayo ang negosyo habang ang kapatid kong si Leo ay walang ginagawang matino. At kapag sinabi kong wala, ang ibig kong sabihin ay sisipot lang siya, iinom ng libreng kape, at sasabihing maayos naman ang ayos ng mga estante. Nang araw na iyon, nasa likod ako ng opisina, nag-aayos ng bundok ng mga invoice na hinayaan lang ni tatay na matambak. Inutusan niya akong ayusin ang mga ito para sa accountant. Isang gawain na hindi maasikaso ni na tatay at nanay. Nasa kalagitnaan ako ng pagtatrabaho nang makita ko ito. Isang makapal at formal na folder na nakasiksik sa ilalim ng mga lumang katalogo. May tatak itong Business Succession and Capital Loan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako mahilig manghalungkat, pero nakatali ang sarili kong ipon sa lugar na ito. May karapatan akong malaman ang tungkol sa hinaharap nito. Kaya, binuksan ko ito. Isa itong aplikasyon para sa business loan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, pero ang pera ay hindi para sa renovation o pagpapalawak ng shop. Malinaw na nakasaad sa mga papel na ang pondo ay gagamitin ng kapatid kong si Leo para bilhin ang negosyo mula sa aking mga magulang kasama ang isang 5 taong plano na naglilista sa kanya bilang nag-iisang may-ari. Walang nabanggit tungkol sa akin. Kahit isang salita, wala. Wala ang pangalan ko sa loan, wala sa plano ng pagpapamana, wala kahit bilang manager man lang, para akong bula na naglaho. Pakiramdam ko ay isa akong malaking tanga. Narito ako. Nagtatrabaho ng 60 oras linggo-linggo, hindi nagbabakasyon, at ginagamit ang sarili kong credit card para lang hindi maputulan ng kuryente ang shop, habang sa likod ko pala ay nagpaplano na sila ng isang hinaharap kung saan tinanggal ako sa pinaghirapan kong itaguyod. At si Leo? Hindi pa nakaranas magtrabaho ng isang totoong shift sa buong buhay niya. Ang tingin niya sa shop ay sarili niyang tambayan, clubhouse, kung saan pwede siyang mag-relax. Pero sa mga mata ng magulang namin, siya ang karapat-dapat sa lahat. Siya ang golden child, ang paboritong anak, na magmamana ng legasiyang halos ikabali ng likod ko sa pagtataguyod. Nakaupo lang ako doon, nakatitig sa mga dokumento, nanginginig ang mga kamay ko sa halo-halong matinding galit at malalim na pagtataksil. Ako ba ay pansamantalang solusyon lang sa kanila? Ang tulay na pinansyal para makarating sila sa puntong maibibigay na nila ang lahat kay Leo? Siguro ay matagal akong nakatulala sa katahimikan dahil sumilip si tatay sa opisina. "Oh, Bea, kamusta na? Yang inaayos mo?" Tanong niya na parang walang alam. Hindi ko itinago ang folder. Itinaas ko ito. Ang boses ko ay nakakatakot sa hina. "Ano ito?" Ang mukha niya ay nagbago mula sa pagiging masayahin tungo sa namumutlang puti sa isang iglap. Nautal siya sandali bago nagpakawala ng buntong hininga. Yung klase ng buntong hininga na parang minamaliit ako, na ginagamit niya noong teenager pa ako. "Bea, hindi yan ang iniisip mo." "Talaga?" Bulyaw ko, basag ang boses. "Dahil mukhang ginagamit niyo ang negosyong isinalba ko para ibigay kay Leo. Habang ako, wala. Hindi ako matignan ni tatay sa mata. Masalimuot ang sitwasyon." Iyon ang sagot niya. Hindi sorry, hindi paliwanag, kundi dalawang walang kwentang salita para patahimikin ako. Doon ko tinawag si nanay. Nang pumasok siya at nakita ang folder sa kamay ko, kahit papaano ay may delikadesa siyang magmukhang nahihiya. Pero ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay 1000 beses na mas masakit. Hinawakan niya ako sa braso. Ang boses niya,
ay matamis na parang asukal. Anak, hindi mo naman kailangan ito. Napakagaling mo. May maganda kang career. Kaya mong gawin ang lahat. Si Leo, kailangan niya ito. Ito lang ang tanging pag-asa niya. Gusto lang naming masiguro na magiging maayos siya. Iyon na yon. Ang sandaling may nabasag sa loob ko. Hindi sila walang alam. Kalkulado nila ang lahat. Ang galing at sipag ko ay ang aking parusa. At ang katamaran ni Leo ay ang kanyang gantimpala. Pinili nilang isakripisyo ako para sa kanya. At akala nila ang pagtawag sa akin na magaling ay isang papuri na makakabawas sa sakit ng pagtatraidor nila. Huminga ako ng malalim at nanginginig, saka maayos na ibinalik ang mga dokumento sa mesa. Sige, sabi ko, ang boses ko ay nakakapangilabot sa pagkakalmado, mabuti at malinaw na sa ating lahat kung saan ako nakalugar. Pagkatapos ay kinuha ko ang bag ko, lumabas ng opisina at nilisan ang shop ng hindi lumilingon. Hindi ko pinansin ang pagtawag nila sa pangalan ko. Nakapili na sila, ngayon, panahon na para ako naman ang pumili. Dumiretso ako sa bahay at kumilos agad. Sa nakalipas na taon, binabayaran ko ang mga pangunahing supplier gamit ang sarili kong bank account dahil magulo ang pondo ng mga magulang ko. Ako rin ang nag-aabono sa pasahod mula sa sarili kong ipon. Dapat ay pansamantalang utang lang ito ng negosyo sa akin. Ang una kong ginawa ay putulin ang lahat ng access. Pinalitan ko ang mga password sa mga online ordering portal na ako ang nagmamanage. Nagpadala ako ng magalang pero seryosong email sa aming 3 pangunahing distributor. Ipinapaalam na simula sa oras na iyon, hindi na ako ang may sagutin sa anumang order ng shop. Pagkatapos, inilipat ko pabalik sa personal savings account ko ang huling 250,000 na inilagay ko sa negosyo para sana sa payroll. Nakabibingi ang katahimikan mula sa kanila sa loob ng 72 oras. Sa tingin ko, akala nila ay nag-iinarte lang ako at babalik din kapag pinalamig ko na ang ulo ko. Nagkamali sila. Ang unang text ay dumating noong Martes ng umaga. Galing kay tatay. Text ni tatay. Ang invoice para sa delivery ng kape ay due date na ngayon. Iyon lang. Walang, kamusta ka? Walang kailangan nating mag-usap. Isang malamig na utos lang. Para bang walang nagbago, na para bang ako pa rin ang kanilang Chief Financial Officer at personal na ATM. Tinitigan ko ang mensahe. Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ko. Talagang naniniwala silang pwede lang nila akong utusan pabalik sa dati kong papel. Nag-type ako ng simpleng sagot. Sigurado akong kaya na yan ng bagong may-ari na si Leo. 5 minuto ang lumipas, tumawag si nanay. Text ni nanay. Bea, huwag ka namang ganyan. Nag-aalala na ang tatay mo. Kailangan nating pag-usapan ito bilang isang pamilya. Ngayon gusto na nilang mag-usap? Ngayong may bayarin na? At nawala na ang kanilang safety net? Naghintay ako ng 1 oras bago ako sumagot. Wala tayong dapat pag-usapan. Nilinaw nyo na ang plano nyo sa mana. Panindigan nyo yan. Akala ko tapos na ang araw na iyon, pero nakalimutan ko ang golden child. Ang text ni Leo ay dumating gabing-gabi na. Tumutulo ang kayabangan at kawalan ng pakiramdam na tanging siya lang ang mayroon. Text ni Leo. Uy! Anong nangyayari? Sabi ni Mama nagwawala ka raw dahil sa ilang papeles. Bayaran mo na lang yung supplier ng kape gaya ng lagi mong ginagawa. Masyado mong pinapalaki ang issue. Muntik ko nang ibato ang telepono ko. Hindi malaking issue. Ang burahin ako sa sarili kong kinabukasan ay pagiging madrama lang. Nag-type ako pabalik. Mabilis ang mga daliri ko. Hindi, sa tingin ko kaya mo na. Yan total ikaw naman ang chosen one. Ang sagot niya ay halos instant. Text ni Leo. Diyos ko, galit ka ba talaga? Dahil lang sa loan na yon? Mag-grow up ka nga. Negosyo lang yan, hindi buong buhay mo. Nakakamangha ang pagiging ipokrito. Negosyo lang pala ngayong ibibigay na sa kanya. E di hindi ka naman siguro magdadalawang isip na gamitin ang sarili mong pera para ponduhan yan, di ba?
Sent back. Walang sumagot. Radio silence. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon mula sa awkward patungo sa propesyonal na kahihiyan. Nasa tunay kong trabaho ako, yung trabahong nagbabayad para mabuhay ang negosyo nila. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa numerong kilalang kilala ko, si David, ang regional manager ng aming supplier ng mga libro at magazine. Ilang taon na kaming magkatrabaho. Mabuting tao siya. Hi, Bea. Sabi niya, palakaibigan, pero nalilito ang boses. Mabilis lang. Nakatanggap kasi ako ng notification na declined ang payment para sa fall catalog order. Okay lang ba ang lahat diyan? Ang invoice ay nasa 450,000. Kumabog ang dibdib ko. Sinubukan nilang ipasok ang bayad gamit ang account na kakaputol ko lang. Sanay na sanay silang ako ang sumasalo sa lahat. Kaya, hindi man lang sila nag-check. Kinailangan kong huminga ng malalim para hindi mabasag ang boses ko. Hi, David. Actually, hindi na ako ang humahawak ng pananalapi ng shop. Kailangan mong kausapin ang tatay ko o si Leo tungkol diyan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Oh, sabi niya, ang nag-iisang salita na puno ng mga tanong na hindi ko masagot. Okay, sige. Pakisabi na lang sa kanila na hindi namin maipapadala ang holiday inventory hanggat hindi ito naaayos. Ibinaba ko ang telepono. Damang-dama ang init ng hiya sa mukha ko. Hindi niya sinabi, pero alam ko ang iniisip niya. Ang pamilya ko ay hindi mapagkakatiwalaan at ang pangalan ko ay nakadikit sa gulo nila, pero wala iyon kumpara sa sumunod na nangyari. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng fraud alert notification mula sa aking credit card company. Isa itong automated text na nagtatanong kung ako ba ay sumubok magbayad online ng AYE 1.2 million sa isang commercial lending firm. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumawag agad ako sa bangko. Kinumpirma ng ahente na may sumubok gamitin ang card ko para magbayad ng down payment sa isang commercial loan. Alam nila ang pangalan ko, card number, address, lahat. May iisang paraan lang para makuha nila ang impormasyong iyon. Sa nanay ko. Ibinigay ko ito sa kanya. Ilang buwan na ang nakararaan para mag-down payment sa isang bagong espresso machine. At siguro ay itinago niya ito. Hindi lang nila ako sinubukang guilt trip in. Hindi lang nila ako ipinahiya sa trabaho. Sinubukan nilang magnakaw sa akin. Sinubukan nilang gamitin ang kredito ko para pondohan ang mismong utang na dinesenyo para tanggalin ako sa negosyo. Hindi na ito simpleng away pamilya. Krimen na ito, forgery, identity theft, ang lalim ng pagtatraidor. Parang hindi ako makahinga. Pero nang humupa ang gulat, napalitan ito ng ibang bagay. Malinaw at malamig na desisyon. Ibinigay nila sa akin ang lahat ng alas. Hindi ako tumawag ng pulis. Tinawagan ko si tatay. Family meeting. Sabi ko, walang emosyon ang boses. Sa shop, 1 oras mula ngayon. At siguraduhin mong nandoon si Leo. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nang pumasok ako sa shop, iba na ang pakiramdam. Madilim at may manipis na alikabok na sa mga display. Nandoon silang lahat, si nanay, tatay, at Leo. Nagkukumpuan sa likod ng counter na parang hukuman ng mga hangal. Nagsimula agad ang nanay ko. Bea, salamat sa Diyos. Nag-aalala kami sa'yo. Ang gulo-gulo na dito. Itinaas ko ang kamay ko para patigilin siya. Lumapit ako sa counter at inilapag ang telepono ko. Ipinapakita ang fraud alert. Pagkatapos ay inilapag ko ang printed copy ng credit card statement. Tinitigan nilang lahat iyon. Bumagsak ang mukha ni tatay. Napahawak sa bibig si nanay. Si Leo? Mukhang litong-lito lang. May magpapaliwanag ba nito sa akin? Tanong ko. Ang boses ko ay mapanganib sa hina. Nautal si tatay. Mistake lang yan. Nagkamali lang. Desperado na kami. Tumatawag na ang bangko. Sinubukan yung magnakaw ng mahigit 1 milyon sa akin. Pahayag ko,
Hindi bilang tanong kundi bilang katotohanan. Gumawa kayo ng krimen gamit ang pangalan ko para makakuha ng loan para sa kanya? Dinuro ko si Leo na sa wakas ay parang naintindihan na ang bigat ng sitwasyon at napaatras. Umiyak si nanay. Hindi namin alam ang gagawin. Babayaran ka naman namin eh. Gamit ang ano? Balik ko. Gamit ang kita ng negosyong itinayo ko na ibibigay nyo sa anak nyo na hindi pa nagtatrabaho kahit isang araw sa buhay niya. Katahimikan. Makapal at nakakasakal na katahimikan. Hinayaan ko silang malunod doon ng isang buong minuto. Pagkatapos ay yumuko ako palapit. Mababa at malinaw ang boses. Heto ang mangyayari ngayon. May dalawa kayong pagpipilian. Huminto ako. Sinisigurong nakuha ko ang kanilang buo at takot na atensyon. Option 1. Aalis ako sa tindahang ito. Tatawag ako ng pulis at magsasampa ako ng reklamo para sa identity theft at fraud. Tutuluyan ko kayo. Malalaman ng bangko. Nanay, malamang makukulong ka. Tatay, pwede kang madamay. Bilang accessory, ang negosyo ay agad na mapupunta sa bankruptcy at kukunin ng bangko ang lahat. Mawawala sa inyo ang lahat. Humahagulgol na si nanay. Si tatay ay mukhang masusuka. Option 2. Pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay matigas na parang bakal. Kukuha kayo ng abogado. Pipirmahan nyo at ililipat ang 100% ng negosyo, ang pangalan, ang inventory, at lahat ng ari-arian sa akin. Kapalit nito, bibigyan ko kayo ng halagang ₱1. Hindi ako magsasampa ng kaso at aalis kayo ng payapa. Wala na kayong parte, walang sweldo, at hinding-hindi na kayo magtatrabaho dito ulit. May 24 oras kayo para magdesisyon. Tumayo ako ng tuwid, tinitignan ang 3 tao na dati ay mundo ko. Hindi ko na sila pamilya ngayon. Pabigat na sila. Tumingin si tatay kay nanay, tapos sa walang silbi niyang anak, at pagkatapos ay sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng halo ng galit at pagkatalo. Alam niyang wala siyang kawala. Tumango siya ng dahan-dahan. Pipirma kami. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon. Ni-rebrand ko ang shop at sa wakas ay kumikita na ito ng totoo. Nagtatrabaho ako ng maigi, pero masayang klase ng pagod ito dahil akin na ito. Ang bawat tagumpay ay akin. Hindi ko na nakausap ang mga magulang ko o si Leo simula nang mapirmahan ang mga papeles. Nabalitaan ko sa mga tsismis na kinailangan nilang ibenta ang bahay nila at lumipat sa isang maliit na apartment. Si Leo, balita ko ay may trabaho na ngayon merchandiser na nag-aayos ng estante sa grocery store. May bahagi sa akin na nakakaramdam ng kirot para sa pamilyang akala ko ay mayroon ako. Pero mabilis itong napapalitan ng labis na kapayapaan. Hindi lang negosyo ang nawala sa kanila. Nawalan sila ng anak na handang gawin ang lahat para sa kanila. Ako ang pinakamahalaga nilang yaman at itinapon nila ako. Pero sa ginawa nila, ibinigay nila sa akin ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko ang aking kalayaan. Sa wakas, pinili ko ang sarili ko at hinding-hindi ako hihingi ng tawad dahil doon. Ipaalam niyo sa akin ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Naranasan niyo na bang gumawa ng mahirap na desisyon para iligtas ang sarili mula sa isang toxic na sitwasyon ng pamilya?